sinabi po ng Panginoon na sa bawat tao na mailapit mo sa Kanya ay meron pong katumbas na korona sa Panginoon pag tayo po ay humarap na sa Kanya. So marami po tayong mga inaasahang parating sa buhay natin. Ang buhay po dito sa lupa ay napaka-temporary. Ito ay pansamantala para tayong manlalakbay. Yung malalakbay, hindi naman sila tumitigil, di ba? Tuloy-tuloy ang kanilang paglalakbay. At sa ngayon, gusto ko na ibahagi sa inyo ang napakalaking aral na natutuhan ko sa aking paglalakbay dito sa lupa. At hanggang ngayon ay naglalakbay pa rin. Ano po? Pero isa pong napakalaking aral sa akin ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ako po ay isang maliit na bata na lumaki sa Sunday School. Katulad ng mga bata makukulit dito, nagme-memory verse din ako noon. At marami kong kwento sa Bible na alam. At kami po yung mga pinagbababawan ng mga matatanda nung kami ay maliliit. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may nagtyagang mga Sunday School teacher sa akin, at kami po ay tinulungan na mahubog sa pagtatakot sa Panginoon. At yan po ang masasabi kong dahilan kung bakit sumunod ako sa Panginoon. Dahil nung ako'y maliit, ako'y tinuro ang sumunod. Kaya huwag niyo pong pagsasawaan ang mga bata. Diyan po ang Panginoon tumatawag ng mga talagang maglilingkod sa Kanya. Yung po bang pure, yung walang halong ibang motibo. Ako'y tinawag ng Panginoon sa edad na 12, ang bata-bata ko pa. Nung naramdaman ko na parang mayroong gustong ipagawa sa akin ng Diyos na hindi ko naiintindihan. At nung ako ay gumraduate ng high school, dahil lumalaki kasi ako na kami po ay, ako'y matalino po, lumaki po valedictorian. Tuwing ako po ay uuwi, ako po ay laging may dalang medal. Ayan. At lumaki po ako na nangunguna lagi sa school. Hindi po ako sanay matalo. Lagi po akong nananalo kahit saan ako pumunta. Ako po ang leader. At tuwing ako po ay matatapos ng school, yung lahat ng kaklase ko, ako ay laging binoboto na ako yung president nila. Ako yung mag-leader sa kanila. Valedictorian po ako. Buhat no, ako'y maliit. Lagi po ako nilalaban. Lahat po na yan ay hindi mahalaga sa akin. Dahil nung pag-graduate ko po ng high school, wala po akong gustong gawin kundi maglingkod sa Panginoon. Kaya ang ginawa ko po, pumunta ako sa simbahan namin dito sa church. Ayoko na pong mag-college. Ayoko na pong pumunta ng kahit saan na pang mundo. Gusto ko maglilingkod ako sa Panginoon. At ang intindi ko, paglilingkod sa Panginoon ay dito sa simbahan. So nagpunta ako, ayoko na umuwi. Ako'y sinundo lang ng aking kapatid na panganay. Dahil ang magulang ko po ay mayroong mas nakikita. At nagpapasalamat po ako'y sumunod sa aking magulang nung panahon na yon. Kaya sa mga kabataan, kayo'y susunod sa magulang dahil sila ang pangalawang Diyos. Sila yung kumbaga ay representative. Sila ang unang representative ng Panginoon sa inyo. Ako'y sumunod at ako'y naging nurse at gusto ng nanay ko ako ay mag-nurse. Sumunod ako. Hindi ko naman alam bilang bata na may kalooban palang iba ang Panginoon sa akin na hindi lang pala doon ako sa munting probinsya namin. May nakita pala ang Panginoon na gagawin niya sa buhay ko na ako pala ay dadali niya sa iba-ibang bansa. Hindi ko naman naiintindihan nung ako ay maliit na may plano siyang ganoon. Minsan, yung ating isip limitado. Minsan pag nangarap tayo, maliit lang. Pero nung pala, ang Panginoon, walang limitasyon. Kung hindi po ako nagpakumbabang sumunod sa magulang ko, hindi po ako nakarating ng ibang bansa, mga iba-ibang bansa, naging nurse sa UK, at hindi rin po ako nakapagsulat ng libro. Ginamit po ako ng Panginoon magsulat ng maraming aklat. Kasi mahilig ako magbasa at magsulat. So, naging author po ako ng mga book. Ginamit po ng Panginoon na makapagtayo ng ng gawain na para sa mga lugar na hindi po nararating ng salita ng
ng Panginoon na kami po, kasama ni Pastor Willa, siya po ang tumutulong din sa akin sa UK at sa mga churches na kasama namin para abutin yung mga tao na nalilimutan na. Ibig sabihin yung mga tribo at yung mga komunista, yung mga ayaw maniwala sa Panginoon. Yan po yung aming naging misyon. At kami po yung nagpupunta sa iba-ibang bansa. Alam nyo naman po, sinasabi namin sa inyo. So, kapag binabalikan ko po yung aking ginawang paglalakbay, ang masasabi ko lang po ay yung pong ating kayang isipin tungkol sa Panginoon ay masyado pong limitado. Kaya kailangan ng pananampalataya. Dahil yung hindi nakikita, kailangan nating pagtiwalaan. Yun po ang natutuhan ko. Kaya sa ngayon, pag tinitingnan ko po kayo, ang pananampalataya niyo po ay malawak, malaki. Meron pong mga daan na inihanda ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At kung tayo po'y matututong sumunod, tulad po ng paghuhubog na ginagawa niya, makikita niyo po na unti-unting lumilinaw yung daan na yan. Sa una, malabo. Tulad ko, hindi ko naman nakikita yung daan na to. Pero noong ako'y sumunod, unti-unting nagkakaliwanag. Kaya parang, alam niyo po yung sabi ng Panginoon, ang kanyang mga salita ay tanglaw sa ating landas. So parang sa tuwing lalakad kang ganun, magkakaliwanag. Biglang liliwanag. So, yung daan natin madilim. Pero sa bawat hakbang ng pagsunod, merong kasamang liwanag. So, sa bawat hakbang mo ganon, liliwanag yung daan. Pero hindi mo makikita yung dulo. Kasi pag nakita mo yung dulo, para saan pa ang faith, di ba? Ang pananampalataya ay itinuturo sa atin ng Panginoon para mapanghawakan mo yung hindi mo nakikita. At yan po ang ating pananampalataya. Para po bang yung hangin? Nakakita na po ba kayo ng hangin? Sinong nakakita ng hangin dito? Pero alam niyo bang may hangin? Nararamdaman niyo ba yung hangin? Parang ganyan po ang Panginoon. Hindi niyo po siya nakikita, kaya kailangan ng pananampalataya. Pero alam niyo pong may Diyos, di ba? At nararamdaman niyo siya sa tuwing merong kagipitan at problema dumadating at kayo'y nanalangin. Nararamdaman niyo ang presensya ng Diyos, hindi ba? Parang hangin, hindi po ba? Yan po ang ating Panginoon. So ang pag-aaralan po natin ngayon ay kinuha ko sa Job chapter 42 verse 5. O kung may Biblia kayo, buksan nyo at babasahin natin. Ang tao po ito na si Job ay sinulat po yung aklat niya bago pa po sinulat yung aklat na Genesis. Nakita nyo? Matanda pa sa Genesis ito. Bago pa sinulat ni Moses yung Genesis na tinuro sa atin kung paano nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ay naisulat na ang kwento ng taong ito. Kaya malaki ang aking interes sa taong ito dahil meron siyang kwento na para sa akin dapat alam ng bawat isa sa atin. So, tingnan po natin. Job, chapter 42, verse 5. Ito po ay isang malaking palaisipan sa akin kung bakit kaya sinabi ni Job ang salitang ito sa 42, verse 5. Sino po yung gustong bumasa sa Ilocano? Pwede pong ipabasa sa Ilocano ang Job 42 verse 5. Pabasa po sa Ilocano para alam ng bawat isa ang pag-uusapan natin. Sino po ang gustong bumasa? Tumayo lang at basahin ng malakas sa salitang Ilocano. Job 42 verse 5. Sige po, Kuya Jonathan. Nangyagan ka, hindi ako itin, panagdengeg, pilapayag. Ngel kita, kimatat, makita na ka. Ayan, sige po, yan lang po sa verse 5 lang. Ang kwento po niyan ay si Job ay nagkaroon ng matinding sakit.
at naubos ang kanyang kayamanan, naging napakahirap po niya. Isa pong taong napakayaman. At ang kanya pong mga anak na napakagaganda at napakakilala sa buong kanilang komunidad ay namatay lahat. At sinalanta po lahat ng pag-aari niya. At dumating po siya sa punto na pati yung mga kapitbahay niya at yung mga katribo niya, tinatawanan na lang siya, hindi siya pinapansin. Samantalang dati-rati siya yung tumutulong doon sa mga katribo. Yan po ang taong ito nakaranas ng matinding pagsubok na hindi niya naiintindihan. Ang naging sakit po niya ay nakakadiri. Yung pong mga bukol ay naaagnas, tumubo sa buong katawan niya at hindi siya makatulog dahil sa bawat biling niya, sasakit yung mga bukol na nadaganan niya at nangangatas at kumakati, alang ibig tumabi dahil namamaho ang kanyang katawan. Yan po ang nangyari kay Job. At sa kanya pong pananampalataya sa Panginoon, nagtanong ang kanyang puso kung bakit nangyari sa kanya ang ganong katinding kahirapan. Subalit ang Panginoon po, bilang mga tao na nagkakaroon po ng mga karanasan na parang gusto mong tanungin ng Diyos, bakit ikaw pa? Ayan, no, siguro dumadating po sa atin yung ganyan tanong, bakit kami mahirap? Bakit walang makain bukas o ngayong umaga? Bakit po ang sama ng mga tao sa paligid? Marami po tayong katanungan sa ating puso na walang sagot. Yan po ang sitwasyon ni Job dito sa ating kwento. Si Job po ay may karapatang magtanong dahil napakayaman dati at napakaganda ng kanya pong buhay. Subalit nung dumating ang panahon na siya na po ang pinakaapi sa lahat ng api at pinandidirihan ng mga tao, nagkaroon po ng tanong sa kanyang puso, bakit nangyari sa akin ito? Tinatanong niya po ang Panginoon na hindi sumasagot sa kanya. At yung kanyang tatlong kaibigan, imbis na siya ay tulungan, ay siya po ay sinisisi. Siguro may ginawa kang kasalanan, kaya ka nagkakaganyan. Yan po ang sabi ng mga kaibigan sa kanya. Pinagsasabihan po siya na, mag-isip kang mabuti, baka may ginawa ka. Pero alam niyo po na ba, walang ginawa si Job. Walang ginawang kasalanan para siya magkaroon ng sakit. So mali ang mga sinasabi ng tatlong kaibigan. Ang kwento po na to ay napaka-unique sapagkat dito po sa aklat na to, sa pagbabasa ko, nakilala ko po ang Panginoon. Nakita ko po siya nang hindi ko pa yan nakikita. Kaya ang sinabi po sa verse 5 ni Job, kasi ang Panginoon dito ay nagsalita. Sumagot kay Job at nakipag-usap sa kanya sa 3 chapter. Napakaganda po ng kanilang usapan. Kaya, i-encourage ko kayo basahin nyo ha, pag-uwi nyo, yung 3 huling chapter dito sa aklat ng Job dahil makikilala nyo po ang Panginoon dito ng matindi. Ako po ay pagka nadi-discourage, pag po ako'y merong mga nabalitaan na mga taong tiningnan ko ng mataas ay biglang bumagsak. Halimbawa ay isang pastor na nanalo niya, o isang pastor na nagbukang pera, isang pastor na gumawa ng hindi ko akalain, o isang mga matataas na tao na tinitingnan ko ng mataas na akala ko'y banal ay hindi pala. Ako po ay tumatakbo lagi sa aklat na to. Ito po yung takbuhan ko. Dahil dito ko po nakikita kung gaano po kalaki ang Diyos na buhay. Mas malaki sa mga taong tinitingnan ko o mas malaki mismo sa aking buhay. Kaya bumabalik ako sa aklat na to. Kaya gusto ko pong ibahagi ito sa inyo. Bakit po sinabi ni Job na narinig lang kita sa iba, narinig lang kita sa aking tenga. I have only heard you in my own ears. Ngunit ngayon, nakita kita. Yan ang sinabi po ng verse 5. Ang sarili kong mata ay nabuksan, ang sabi po ni Job. Bakit kaya niya nasabi to? Sapagkat alam niyo po sa buhay natin, ang pagkakilala niyo po sa Panginoon ay parang mga stages yan. Halimbawa,
nung kayo'y pinuntahan ni Pastor Samson, wala kayong kaalam-alam tungkol sa Panginoon. Ang naiintindihan nyo lang sa Kanya ay yung sinasabi sa inyo ni Pastor. Kung anong narinig nyo tungkol sa Diyos, yan lang yung alam nyo. Wala kayong alam kung hindi yung narinig nyo. Parang si Job. Yung mga narinig niyang tradisyon tungkol sa Diyos, yan ang alam niya. Kayo, anong alam niyo tungkol sa Diyos? Yung sinabi ni Pastor, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay mapagbigay. Yan ay pagkakilala niyo dito. Yung mga narinig niyo, nasa isip niyo. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung sinabi ni Job. Noon, naririnig lang kita. Ngayon, nung nakakilala niya ang Diyos, nakausap niya, nagkaroon po siya ng first hand na experience. Naranasan niya ang Diyos. So, ano sabi niya nung naranasan niya ang Diyos? Ngayon, nakita na kita. Yung mga mata ko, nabuksan, nakita kita. Malaki po ang difference niyan. So, ito po ang ating tandaan. Sa araw na to, huwag po kayong makontento na nakikinig lang kayo kay Pastor ng tungkol sa Diyos. Huwag po kayong matatahimik dyan. Pag uwi niyo po, sabihin niyo po sa Panginoon, Panginoon, sabi po ni Pastor, napakabuti niyo. Kayo raw po ay sumasagot ng mga dasal. Huwag po kayong titigil dyan. Ang gagawin niyo po pag uwi niyo, ay gusto niyo pong maranasan yan kung totoo nga ba. Ang Panginoon po'y natutuwa kapag gusto natin pong mates kung totoo yung kanya mga salita. At sa totoo lang po, hindi po nyo malalaman kung gaano kalaki ang pananampalataya nyo kung hindi nyo po masusubukan kung totoo nga yan. Kaya pag sinabi po dito, ang Panginoon ay mapagbigay, mabuti at sumasagot sa dasal, pag uwi nyo ng bahay, hindi nyo po yung kakalimutan. I-apply nyo po yan. Ang gagawin nyo po, wala akong pagkain bukas, walang pera, isang linggo, magdadasal. Kasi gusto nyo pong makita ang Diyos na buhay. Yan po ang gustong matutuhan ng Panginoon sa atin. Kaya po yung hangin na hindi nyo nakikita, pero nararamdaman nyo, humihinga kayo, pumapasok sa inyong lungs, sa baga, nakakahinga kayo, nabubuhay kayo. Ganyan po ang Panginoon. Siya po ang hangin nating kinakabuhay. Kung hindi po kayo mananalangin at hindi nyo po itetest ang pananampalataya nyo na nagdasal kayo ng pagprovisyon ng Panginoon, paano ko mabuhay ngayong buwan? Walang tanim, walang pagkukunan ng pera, hindi na kami kakain, mga anak ko, panunuorin ko na ang ulam ay tubig, wala pa nga siyang asin lang ang ulam, nagkakanda taghirap. Ang Panginoon po ni Jacob, ni Moses, ni Solomon na napakayaman, ang Panginoon ko sa UK ay Panginoon nyo rin po. Gusto ko pong maranasan nyo kung gaano po kabuhay ang Diyos na buhay. Dahil kung paano niya po sinagot ang aking mga dasal, ay sasagutin rin po niya 100% ang dasal ng puso nyo. At ang gustong-gusto po ng Panginoon yung manunood kayo sa milagro niya eh. Kasi wala pong limitasyon ang ating Diyos. Tandaan niyo po, yung pong isip natin, hindi pa nga po niya kayang makataha sa isip kung ano ang itsura ng Diyos eh. Napakagaling na po ng isip natin. Wala pong computer na tutulad sa galing ng ating utak. Wala po. Pero yung magaling na utak na to, hindi po kayang ma-imagine man lang ang Diyos. Naintindihan niyo po ba kung gaano kalaki ang ating Panginoon? Kaya po pag sinabi po ng mga tao sa inyo na napakahirap nyo, tawanan nyo lang. Ako nga, masasabi ko ngayon, yung pinakamayaman tao, sino ba? Si Bill Gates, si Elon Musk, o kung sino mang Soros, na trilyon-trilyon ng pera sa bangko, ay ako po ay nagsasabi na sa kanila, hindi nila mahihigitan ang kayamanan ko. Dahil mayroon po ako na hindi kayang bilhin ng pera. Kaya po, mayaman pa ako sa kanila. Alam niyo po bang ganyan kayo kayaman? Mayroon kayo sa inyong buhay na hindi kayang bilhin ng pera.
Kaya kahit may trilyon-trilyon pang pera ang humarap sa inyo, huwag po kayong magkanda, hindi magkanda tuto. Mas mayaman pa po kayo sa mga yan. Ang kanila po ay pera lang na pwede pong matunaw sa isang iglap, masunog sa isang iglap. Ang isip nila, kala nila kaya nilang bili ng lahat ng pera. Pero pagdating sa kaluluwa, hindi kaya ng pera yan. Kung meron kang hindi kayang bilhin ng pera, magsaya ka. Sapagkat ikaw ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Totoo po yan at ako po'y naniniwala dyan dahil po, sinabi po ng Biblia, ang Panginoon po ang ating kayamanan. Kapag nasa iyo ang Panginoon, wala ka nang hihilingin pa. Bakit kaya? Kahit kunin pa nila yung buong mundo, basta ang Panginoon nasa side mo. Bakit? Kasi ang Panginoon hindi ka pababayaan eh. Sino ba nagsabi na siya ang may-ari ng langit at lupa? Sino ba ang nagsabi na ang aking tulong ay nanggagaling sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa? Bakit kailangan sabihin ang aking tulong ay galing hindi sa tao? Kung hindi galing sa Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Bakit laging sinasabi ni David yan? Dahil sa totoo lang po, pag sinabi ng Diyos ko na the earth is the Lord's and the fullness thereof, ay ako'y naniniwala. So kahit pumunta pa rito, ang may-ari ng lahat ng bansa sa buong mundo, ay sasabihin ko lang naman sa kanya, hindi ikaw may-ari niyan. Sinabi ng Panginoon ko na ang buong mundo at ang buong kalangitan ay pag-aari ng aking Diyos, na siyang aking Ama, na siyang nagmamahal sa akin, na siyang nagbigay ng kanyang buhay sa akin, na siyang hindi ako iniwan sa kasalanan. Yan ang aking Diyos. Kaya po wala po kayong dapat na ikatakot, ikahiya, at ikaisip na kayo ay mas maliit kesa sa ibang mga taong nakikita nyo. Dahil hindi po totoo yan. Ang totoo po kayo po sa paningin ng Diyos ay napakahalaga. At ang totoo kayo po ay hindi po yung itsura nyo na yan. Yung po kaluluwa nyo na napakahalaga sa loob nyo. Ang tunay na kagandahan ay yung nandito sa puso. Lahat ng panlabas yung nakikita ay lilipas po yan. Hindi po yan ang totoong tayo. Yung pong mga artistang pagkagaganda ng damit, ay hindi po sila totoo. Hindi po yun ang totoong sila. Ang tinitingnan po ng Diyos ay yung loob mo, yung kaloob-looban. Yung loob na tinatago mo sa ibang tao. Alam niyo ba kaya nagbe-makeup ang mga tao, kaya nagbibihis ng maganda, ay kasi gusto nating magtago. Gusto nating hindi tayo tunay na nakikita ng kapwa. Pero ang Diyos po, kilalang kilala ka. Kasi ang nakikita niya, diretso sa puso mo. Ang isip mo, basang-basa po niya yan. Kaya yan po ang mas mahalaga. Ito po karanasan ni Job. Nung nabuksan ang mata niya, nakita niya ang tunay na Diyos, nagsalita sa kanya eh. Ang sabi sa kanya ay, Job, nagtatanong ka kung ba't ka naghihirap? Nagre-reklamo ka kung ba't ganyan ang sakit mo? Nandun ka ba nung aking ibinitin ang mundo sa kalawakan? Yan palang matatauhan ka na eh. Sinong makagawa niyan? Alam niyo ba yung mundo natin nakala mo malaki, isang tuldok lang pala pagka tinignan mo sa kalawakan. At ibinitin. Walang humahawak na kabitin. Kung hindi hawak-hawak ng invisible na Diyos yan, eh saan na kaya tayo? Alam niyo ba, isang maling ikot lang ng isang planeta na umiikot sa araw, pag namali ng isang segundong ikot, ang mga asteroid ay diretso dito po sa lupa at tayo po ay matutupok sa isang iglap. Alam niyo po ba yan? Na sa bawat segundo, nakadepende sa Diyos ang ating mundo. Eh, lalo na yung buhay mo. Alam mo, nung maliit ako, mahilig ako mag-obserba ng maliliit na insekto. Gagamba, langgam. Alam niyo kung ano yung pinapanood ko? Manghang-mangha ako eh. Nung isang araw lang, sabi ko sa nanay ko, paano
langaw, parang bangaw, ang laki. Napakaraming mga langgam. Ito langgam naman, langgam ang humihila sa kanila, grupo-grupo. Tapos sabi ko, panoorin mo, hihinto sila. Tapos magpapalit ng grupo. Tapos yung next group naman maghahakot ng malaking langgam. Dadalhin doon sa kanilang maliit na bahay-bahayan. Naiisip yung langgam. Hindi ako makapaniwala. Manghang-mangha ako. Pinagbigyan ng panahon ng Diyos na buhay. Lagyan ng isip ang langgam na pinipisa-pisa ng paa mo. Lalo ka nang iisipin ng Diyos. Hindi ba sabi nga ni Jesus, huwag kang mag-isip sa kakainin mo bukas? Kasi tingnan mo nga yung ibon, di nga nagtatrabaho yan, yung bang ibong maya. Tingnan mo nga yan, pinipigyan ko yan ng pagkain eh. Walang araw na hindi ko naaalala yan eh. Kayo pa? Kayo pa nga hindi ko maalala? Ibinigay ko na nga ang pinakamahalaga sa akin para sa'yo. Si Jesus, kaisa-isang anak, sa langit, kaharing-hari doon. Bumaba, nagkatawang tao para maging katulad natin dahil sa pag-ibig niya sa'yo. Para maligtas ka niya sa kasalanan. Pinakamahalaga sa Diyos binigay. Eh, yung pa kayang kakainin mo bukas. Yung kakainin mo sa isang linggo ang hindi niya ibibigay, ang hindi niya iisipin. Sa tingin mo ba hindi niya alam na wala kang kakainin bukas? Eh, yun yung ibon. Yun yung langgam. Linggit-linggit niya eh. Pinag-aksayahan niya ng panahon niyan. Binigyan niya ng utak para makapag-impok ng kakainin nila. Yung gagamba nga eh, maggagawa yan ng sapot. At sa umaga, sisirain ko lang naman yung sapot nila pagdadaan ako doon sa may mga puno. Pero magdamag na ginawa nung gagamba yan, napakagandang sapot. Tingnan niyo kung gaano kagaling ang ating Diyos. Tapos nag-aalala ka, wala kang makahain, wala kang pera, hindi ka makaaral. Malaking problema ba sa Diyos yan? Alam niyo po, yung po hindi pagtitiwala sa Diyos, ang pinakamalaking kasalanan sa buong mundo. Malaking insulto po yan eh. Nakikita niyo ba ang Diyos na gumawa ng mga puno, dahon, yung ulan na nagpaulan ngayon, may tao bang makakagawa niya? Eh tingnan mo nga, hindi naman nga sinabi ng Diyos na sa mabuti lang niya paulanin eh. Eh yung mga masasamang taong nagnanakaw ng baka dyan o nagnanakaw ng kambing dyan, umuulan din, binigyan din sila ng ulan ng Diyos. Gano'ng kabuti ang Diyos natin? Hindi ulit nagbigay ka, ikaw lang ang i-bless ng Diyos eh. Kahit hindi ka nagbigay, pipiyayaan ka ng Diyos kasi mabuti siya eh. Hindi niya maitatanggi ang kanyang sarili. Hindi ka tapat sa kanya, mananatili siyang tapat. Dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Pinapasikat niya yung araw sa mamamatay tao at saka sa mga mababait. Sumikat din ang araw dun sa masasama. Nakikita niyo bang kabutihan ng Diyos? Nakikita niyo? Yan ang gusto ng Panginoon na makita niyo. Na ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Na wala siyang limitasyon. Pag kayo po'y nagdududa sa ating Panginoon, ay para nyo na pong sinasabi na siya po ay napakaliit, na siya po ay may limitasyon, na ang Diyos natin ay hindi buhay, na hindi kayo narinig kung kayo nagdasal. Yun lang gamahan, narinig niya, late-late ng utak nun. Yung ibong maya nga dyan eh, relax na relax, kakakain dyan sa naaalala ng Diyos yan tuwing umaga. Ang sabi ng Diyos, yung kanyang awa ay bago tuwing umaga. Ibig sabihin, lahat ng nilikha niya, naaalala niya yan. Alam niya wala kang kakainin bukas. Alam niya yan. So wag kang umasta na parang hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa'yo. Tandaan niyo po, ang Diyos po ay na-o-honor nyo, napaparangalan nyo sa tuwing magtitiwala kayo sa Kanya. Yan po ang walang katulad na pagpaparangal at pagpupuri sa Diyos. Yung pagtitiwala, yung confidence na, ano ba yan? Wala ka nang makakain isang linggo kung walang pwedeng gastusin. Parang ang payapa naman ang mukha mo. Bakit kumakanta ka pa dyan? Di ka maintindihan ng kapitbahay mo? Relax ka? Wala ka na ang pampakain? O bakit kaya? Yung confidence
experience na yan ang nakakapagpalugod sa Panginoon. Natutuwa ang Panginoon makita kang ganyan at saka siya magmimilagro. Eh kung yun palang piso, hindi ka na mapakali, alalang-alala ka na, hindi ka pa lang kumakain ng isang oras, eh paano naman matutuwa ang Panginoon dyan? Eh para mo naman siya hindi kilala na Diyos na buhay, di ba? Kaya ang pagkakaturo kay Job, pag binasa nyo, ang sabi ni Job, kilala na niya ang Panginoon noon, naririnig na niya kasi nga, 80 taon na siya eh, halos 80 na siya dito. 80 taon na siyang nakikinig eh, parang kayo ba? Bawat 10 taon na kayo nakikinig kay Pastor. 10 taon yun ang kilala ang Panginoon dito. Pero gano'n nyo kakilala ang Panginoon dito, yung na-experience niya siya. Yan yung pag-uwi nyo, itatry nyo gawin kung ano ang sinabi ng Biblia. Yan ano, araw-araw, gustong masanayan nyo, gusto ng Panginoon, i-testing nyo siya. Gusto ng Panginoon na kayo magdasal, kasi handang-handa siyang sumagot eh. Eh kayo naman magdadasal, liliitan nyo pa, ay piso na lang po, Panginoon. Ano ba naman piso yan? Piso! Ang hinihingan nyo ay Diyos na may-ari ng langit at lupa, hingin nyo piso. Huwag niyo pong lilimitahan ang ating Panginoon dahil siya po ay walang limitasyon. Ano ba tinuro niya dito? Pag binasa niyo, basahin niyo mabuti ha, pag uwi niyo. Panoorin niyo ang Panginoon nung kinukwento niya kay Job. Nasaan ka ba nung aking ginawa ang crocodile, yung buhaya? Pinagmalaki ng Panginoon kay Job yan kung paano niya ginawa ang buhaya, kung paano niya ginawa ang ostrich, kung paano niya ibinitin ng mga bituin sa langit. Ipinagmalaki niya kay Diyos at pinakita niya kay Job yung panahon na nilikha niya yung bawat mga hayop. Kaalam niya pati yung panganganak. Alam niyo, panoorin. Pag nagbabasa kasi ko ng Biblia, nanonood ako. Alam niyo, pag nagbabasa kayo, hindi yan yung nagbasa kayo tapos nalimutan niyo na eh. Binasa niyo, hindi. Ang pagbabasa ng Biblia, bukas yung mata. Pag nagbabasa ako, pinapanood ko si Jesus. Nai-imagine ko siya, pinakain niya yung 5,000. Ilang basket lang na tinapay yung ginamit niya. Tumami bigla yung tinapay. Dadalawang isda, 5,000 na tao pinakain. Pinapanood ko yun. Ngayon dito, pinapanood ko si Job at ang Panginoon nag-uusap eh. Kinukwento ng Panginoon kung paano niya ginawa yung mga hayop. Ay, ako'y aliw na aliw. So ako, sabi niya, nandun ka ba pag nanganganak itong ganitong hayop? Sinabi niya, nandun ka ba pag yung ostrich na nanganak tapos tinapon lang niya yung itlog niya doon sa buhanginan? Hindi niya naiisip na matatapakan ng mga elepante. Kumbaga sabi niya, hindi ko binigyan ang ostrich ng talino, pero hindi kaya ng kabayo nalampasan ng ostrich. Nakakita na ba kayo ng ostrich? Yung napakalaking parang ibon na malaki matangkad. Napakabilis tumakbo yan. Hindi kayang lampasan ng kabayo yan. Tapos doon sa Job, kinukwento ni Job ni Lord kay Job. Sabi ng Panginoon kay Job, alam mo ba, napanood mo na ba kung ginawa ang ostrich? Ganyan pag kinuwento ng Panginoon. Alam niyo ba, ganyan ang Panginoon makipag-deal sa atin. Hindi naman siya nagtatangi ng tao. So kung paano niya pinakilala yung sarili niya kay Job, ay ako'y naniniwalang pinapakilala sa akin ng Panginoon ng sarili niya, katulad ng pagpapakilala niya kay Job. Kasi sabi niya, hindi ako nagtatangi ng tao. Kaya alam niyo po, pag kilala niyo Panginoon, hindi kayo maaawa sa sarili niyo. Ayaw ng Panginoon na naaawa sa sarili. Kasi kayo ay special sa Kanya eh. Mas special kayo kaysa sa maya, kaysa sa langgam. Kasi binigay niya si Jesus para sa iyo. Gano'n ka ka-special? At kapag isang umaga nagdasal ka, at sinabi mo sa Panginoon, tulog ang lahat. At nakipag-usap ka ng puso sa Kanya na Panginoon, gusto kitang makilala. Sabi mo, hindi ka nagtatangi ng tao. Ang tingin ko, maliit lang ako eh. Hindi ako pinapansin eh. Ang tingin ko, taga-tribo lang ako. Tingin sa akin, mababa.
Pero ngayon nakilala kita. Hindi mo ako tinitingnan ng mababa, Panginoon. Gusto kitang masubukan. Magdasal kayo ng ganyan. Subukin niyo kung gaano kalaki ang Panginoong Jesus. Dahil, alam niyo po ba, 100% ko pong masasabi sa inyo na ang langit po, may tenga. Nakakarinig po yan ng dasal. Huwag po kayong mag-aatubili na manalangin ng taong puso sa Panginoon na nagmamahal sa inyo. Tingnan niyo na lang po yung pakiramdam niyo bilang isang magulang, bilang isang ama, bilang isang ina. Di ba gagawin niyo lahat para sa anak niyo? Higitan niyo po yan. Yan po ang pakiramdam ng Panginoong Diyos sa inyo. Higitan niyo po yung pakiramdam niyo bilang magulang. Masigit po doon ang pag-iisip ng Diyos sa iyo. Ganyan siya kabuti. Ganyan niya iniisip tayo. Kaya pag binasa niyo si Job, ang ginawa niya, pagkasabi niya, dati naririnig ko lang ang tungkol sa Diyos. Ngayon nabuksan yung mga mata ko, nakita na kita. Tapos ang sabi niya, tinakpan ko na lang ang aking bibig. Wala akong masabi. Hindi ko nga maisip bakit ko pa sinabi. At bakit tinanong ng puso ko sa iyo kung ba't ako naghihirap, Panginoon. Kasi para niya sinabing hindi alam ng Diyos ang ginagawa niya. Ano yung sabi ko kahapon? Ang malaking kasalanan ay yung marunong ka pa sa Diyos. Yan yung pinakamalaking kasalanan. Marunong ka pa sa Diyos. Ibig sabihin yan, susundin mo yung gusto mo kaysa sa gusto ng Panginoon. Marunong ka pa sa Kanya. Yan ang pakaingat-ingatan nyo. Kapag po tayo ay nagtatry na makilala ang Panginoon, marami po dadating na pagsubok. Pag tumating ang pagsubok, kayo po ay magalak. Sabi nga ni Peter, di ba? Bakit? Bakit matutuwa? Dahil ibig sabihin, napansin ka ng Diyos na testingin yung iyong pananampalataya at pagkakataon mo yan na makita mo ang kalakihan ng Panginoon. Yan po. Kaya dito sa ating natutuhan sa buhay ni Job at sa kanyang karanasan sa Panginoon, isa lang ang gusto kong iuwi nyo. Gaano kaya kakilala ang Panginoong Diyos na buhay? Yung pagkakilala ko kaya sa Kanya, yung naririnig ko lang? O yung nararanasan ko? Ha? Pag nararanasan, ibig sabihin, bukas, nakikita nyo ang Panginoon. Yung parang hangin na nararamdaman nyo. Hindi nyo nakikita yung hangin, pero alam na alam mong may hangin. Yan po ang buhay Kristiyano. Ang paglilingkod at pagsunod sa Panginoon po ang pinakamagandang buhay sa balat ng lupa. Hindi ko po ito ipagpapalit o makikipagpalit sa ako, sa buhay ko, sa mga artista o sa kilala mga tao. Ay, kanila na lang po ang milyon-milyon nila. Hindi ko po ipagpapalit ang buhay ko na nakakakilala sa Panginoon. Dahil pwede nilang kunin ang buong mundo basta ako ang Panginoon ang sa akin. Bakit? Panginoon, may-ari ng langit at lupa. Yan eh. O diba? O sa inyo na yung mundo. Ang dami-dami pag-aari ng aking Panginoon, pati buong mundo kanya eh. Alam nyo, walang dahilan para hindi kayo relax. At wala rin dahilan para kayo nag-aalala. Hindi ko intindi kung ba't kayo mag-aalala ka. Ang Diyos natin ay buhay. Na kayo ay mas mahalaga kaysa ibon. Yung ibon tuwing umaga, may schedule. Naaalala sila ng Panginoon na bigyan ng pagkain. Kayo pa kaya na pinadala niya si Jesus sa inyo. Huwag niyo po sanang kakalimutan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa inyo. Ha? Yan po ang inyo pong dalhin. Sa araw na ito, bago po tayo matapos, ang tanong niyo sa inyong sarili, gaano ko kakilala ang Panginoon Diyos na buhay? Ang Panginoon ba ay naririnig ko lang o nakikita ng aking mata? Yan pa, isang tanong. Tanongin niyo sarili niyo. Bukas, pwede niyo siyang makita. Kung kayo'y naghihirap, wala kayong pagkain, may problema kayo, di kayo makaaral, pagkakataon nyo na yan na makita ang Panginoon. Sabihin nyo sa Kanya, Panginoon, gusto kitang makita. Ikaw ang aking Diyos na buhay at hindi ka nagtatangi ng tao. Kung paano ka nagpakita kay
kay Job, kung paano ka nagpakita kay David, kung paano niya pinatay si Goliath, kaya ko rin matalo at magtagumpay ako sa mga Goliath ko. Ano yung Goliath mo? Yung mga problema mo. Yung mga imposible sa yung mangyari sa buhay mo, posible yan. Dahil ang Panginoong Diyos ay Diyos na buhay. Hindi siya nagtatangi ng tao. Pagka naglakas loob kang manalangin sa Diyos ng isang imposibleng bagay sa buhay mo, gustong-gusto ng Panginoon yan na magpakilala sa'yo. Magpapakita siya sa'yo. Hindi mo siya dapat limitahan. Yan po sana ang pakatandaan niyo. Huwag po nating nilimitahan ang ating Diyos. Doon po sa Roma, chapter 1, verse 20, ito po ang huling verse na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang verse po na yan, sinabi po ng Panginoon kung paano niyo siya makikilala. Ang sabi po niya, yung mga gawa ng kamay niya, yung mga nilikha niya, pagtanaw mo sa paligid, dagat, bundok, puno, ibon, aso, kambing, langgam, lahat ng nasa paligid. Yan daw ay nagpapakilala sa kanya. Bakit kaya? Pag nagmasid po kayo sa inyo pong nakikita sa paligid, itatanong niyo po yan. Ang gumawa sa kanila ang Panginoon, paano kaya nagiging berde itong dahon na to? Wow, umuusbong! Paano kaya nag-uusbong? Paano kaya yung palay pagkatanim ko nagiging palay at nagiging parang bigas na kakainin ko? Galing ano? Yung mga hayop, panoorin nyo at iisipin nyo na ginawa yan ng Panginoon at kung gaano kagaling ang pagkagawa sa kanila, gaano kagaling ang pagkagawa sa inyo. Kaya bawat tingnan ng yung bulaklak na napakaganda, sinasabi niya sa inyo yung gumawa sa kanila. Ang Panginoong Diyos na buhay, ang gumawa sa kanila. Sa ang kabutihan ng Panginoon ay wala pong katapusan. Huwag na huwag niyo pong gagawing magdududa sa Panginoon, ha? Yan po ay malaking kasalanan. Yan po ay mas higit pa sa pagpatay ng tao na kasalanan yung nagdududa. Yung marunong pa sa Diyos, yung ang tingin sa Diyos maliit. Ay, boss, Sister Mavic, hindi naman siguro bakit mo naman titignan maliit ang Diyos. Alam na alam ko ang malilikhaan Diyos, siya ang gumawa ng langit at lupa. Eh sige, parinig mo sa akin yung dasal mo. O sige nga, tingnan ko kung gaano ka ka-alalang-alala dyan. Kung mag-aalala ka, maliit ang tingin mo sa Diyos. Bakit? Eh, ba't ka nag-aalala kung malaki tingin mo sa Kanya? Diba? Oo. Ba't ka naaawa sa sarili mo? Hindi ako. Bakit maliit tingin ko sa Diyos? Hindi ah. Ay, bakit ang tingin mo sa sarili mo maliit? Bakit ka nag-iisip na may mas maganda sa'yo? O na ito'y mas mayaman sa'yo? O ikaw ay ang hirap-hirap mo lang? Bakit ka nag-iisip ng ganyan? Yung diba, nililiit mo ang Diyos pag ganyan ang isip mo? Ang Diyos mo ay iyong Ama, gumawa ng langit at lupa, tapos sabi ko ang hirap mo. Ano ba yung measurement ng kayamanan mo, yung mga kumikinang na bahay? Hindi naman totoong kayamanan yun eh. Ano bang measurement ng yaman mo, yung napakaraming pera? Hindi naman totoong kayamanan yun eh. Diyan ka na mamali. Babaguhin mo ang measurement mo, yung iyong type measure baguhin. Para paggising mo sa umaga, confident ka agad, ang aking Diyos na buhay. Inaalala ko, pag ako'y nanalangin, naririnig niya ako. Ang bawat biyaya niya sapat sa bawat araw. At Panginoon, hindi magbibigay yan ng isang bulto. Bakit? Baka magyabang ang puso mo eh. Kaya nga ang sabi niya, laging nananampalataya sa bawat araw. Sa bawat araw nakahawak. Ayoko nga nung isang bulto eh, kasi baka di na ako magdasal. Tapos hindi ko na mararanasan ng Panginoon kasi mga isang buwan lang hindi ako magdadasal niyan. Halimbawa, kasi may pagkain kayo, meron ka pang refrigerator, punong-punong pagkain, may nagdadasal pa kayang mayaman. O di ba, lugi-lugi sila sa atin? Lugi-lugi yan! Pinuhin mo tayo, everyday nararanasan natin ng Panginoon. Everyday sumasagot ang langit sa atin. Sila kandarapan eh, hindi pa nila maintindihan kung ano ang Diyos eh. Kasi punong-puno sila ng kayamanan. Samantalang ikaw, pag-isip mo pa lang sa umaga, kay ganda. Alam mo na agad, ang Panginoong buhay. Yan ang kayamanan.
sa yaman na yan. Kaya pag tinitingnan ko po kayo, ako po'y napapaiyak. Napakayaman niyo po. Ang karanasan niyo po sa Panginoon ay walang katulad. Ito po'y sinasabi ko po sa inyo ng buong puso. Ako po'y naniniwala na buong sa sinasabi ko. Na kayo po, ako po ay napakayaman po natin. Ang hawak po natin ay mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Kung gaano pa kamilyon-milyon, ang pera ni Bilian, gusto pa man niyang bilhin ang lahat ng lupa sa buong mundo, sa buong Pilipinas, hindi niya tayo mayayamanan. Dadalhin pa naman niya yan sa kanyang puntod. Pag namatay niya, may isang titulo, hindi niya madadala sa kanyang Samantalang yung daladala nating Panginoong Jesus, kagalakan ng puso, bibigbitin mo yan sa langit. Lahat ng kaluluwang nailapit mo sa Panginoon, daladala mo yan sa langit eh. Yan ang tunay na kayamanan. Hindi yan mawawala, hindi mananakaw, at hindi mabibili ng pera. Oh. Huwag po kayong maawa sa sarili nyo ha. Tuwing umaga nakataas ang leeg ha. Tuwing umaga masayang-masaya, maganda ang ngiti, ang gantenga. Kay ganda ng araw. Hindi ako maawa sa sarili ko sapagkat ako ay anak ng Diyos na buhay. Ako ay mayaman sa pagpapala na hindi kayang nakawin ng sinuman at hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Yan ang tunay na yaman at yan po ang inyong kayamanan. Mga kapatid, kung hindi pa naman kayo iniisip ng Panginoon, paano naman namin kayo makikilala kung hindi dahil sa Panginoon? Hindi ba siya ang gumawa ng paraan para kami makapunta sa inyo? Hindi po ba yan milagro din? Nakikita niyo tuwing sana tatayo kami dito, nakikita niyo po kabutihan ng Panginoon. Bago nyo pa po isipin ang pangangailangan nyo, sinabi na po sa amin ng Panginoon yan. Inareglo na po niya yan. Kaya kahit gano'n po kalaki ang inyong problema, yan po inaareglo ng Panginoon. Nauuna po siya sa inyo. Kaya huwag nyo po inaalala ang kahit ano. Kahit gano'n pa kalaking problema. Dahil ang Panginoon nauuna lagi sa atin. Kaya yan po ang gusto ko pong bitbitin nyo sa inyo pong pag-uwi. At babasahin nyo po ang book na sinabi ko sa inyo, yung 3 huling chapter sa book ni Job. At panoorin nyo po ang Panginoon kung paano niya kinuwento kay Job, kung gaano siya kagaling sa paglikha niya ng mga hayop, para maisip nyo kung gaano kakahalaga sa Panginoon. Lagi mga kabataan, ang iisipin nyo kayo'y maganda, kayo ay perfecto, dahil kayo ay nilikha ng Panginoon. Yan, eksaktong itsura nyo, yan ang gustong itsura nyo ng Panginoon. Amen. At kung saan kayo pinanganak, kalooban ng Panginoon na diyan kayo pinanganak, na meron siyang layunin sa inyo, meron siyang istoryang ibibigay sa iyo. Mula dyan sa kahirapan, sa kanya mga pagpapalang dadating, kung paano kanya itaas, kung paano kanya turuan sa iyong paglalakbay. Yan ay istoryang walang halaga, no? Walang katumbas na pera. Yan po ang napakaganda pong experience sa Panginoon. Sa paglalakbay ko, mula nung ako maliit hanggang sa nakarating sa iba-ibang bansa, nakahawak ng maraming pera, naging successful, ay masasabi ko pong lahat po na yan po ay alikabro. Wala po lahat halaga yan. Kung hindi ko kilala ang Panginoon, napaka-miserable po ng buhay. Ang yaman ko po ay yung pong mga taong nakikita kong pumupunta sa Panginoon, sumusunod. Ang tunay na yaman po ay yung mga karanasan sa Panginoon bawat araw na ang mata ko ay bukas. Nararanasan ko siya. Nagdasal ako, sinagot ng langit ang aking dasal. Inapi ako sa eskwelahan, nagsumbong ako sa Panginoon, at naramdaman ko na ako ay inalo niya ang aking pakiramdam. Yung mga kabataan na inaapi sa eskwelahan, wag kayong papayag na kayo'y malulungkot. Pag kayo'y inapi, takbo kayo sa Panginoon. Panginoon, sabi nila, ang hirap ko, tribo ako, kulot buhok ko, ako ay walang pera. Huwag kayong papayag dyan, hindi totoo yan eh. Ang tingin ng Panginoon sa inyo, kayo'y napakahalaga. Tinatangi niya, pinadalang kayo ng pastor na nagmamahal sa inyo na dapat yung mahalin ng buong puso.
Panginoon. Pag inaapi sa school, sa Panginoon ang sumbong niyan. At kayo, pag nararanasan nyo ang pag-aalo ng Panginoon sa inyo, alam nyo, lumalaki kayo, kasama nyo ang Diyos. Daig nyo lahat ng magaganda dyan sa school, nakala nila lang maganda sila. Daya lang yun, kala lang nila yun. Ang maganda ay yung nakikita ng Panginoon na puso. Yan ang pagbubutihin natin sa harap ng Panginoon.